Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na bayan sa paanan ng kabundukan, biglang dumami ang mga nawawalang tao. Mula sa matatandang magsasaka hanggang sa musmos na mga bata, naglaho silang parang bula. Walang bakas, walang ingay, tanging malalaking marka ng kuko sa mga pader at bubong ang iniwan. Sa itaas ng kabundukan, may isang masukal na kagubatan na halos hindi pinapasok ng tao. Dito nanirahan ang isang pangkat ng mga aswang sa loob ng maraming dekada. Tahimik silang namuhay. Dinudukot ang mga nag-iisang naliligaw sa kakahuyan. Isang mga ngaso rito at isang pastol doon. Pero isang gabi, narinig nila ang putok ng mga baril. Mga rebelde, armado, walang takot at desperado. Nagkampo sila sa kabundukan. Hinawan ang gubat at sinunog ang ilang bahagi ng kagubatan. Hindi nila kayang labanan ang matataas na kalibreng armas ng tao. Ang ilan sa kanila ay nasugatan ng mga punglong may asin, habang ang iba ay sinunog ng buhay at ng mga natira ay tumakas. Tahimik ang baryo ng San Roque. Simpleng pamumuhay, mga magsasaka, tinderang naglalako sa palengke, mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit isang gabi, may dumating na isang pamilyang dayo. Mataas ang ama at maputla ang ina at tahimik ang tatlong anak. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo sila. Pero may napansin ang mga taga-baryo. Hindi sila lumalabas ng umaga. Bakit ang lamig ng kanilang bahay kahit katanghali ang tapat? At bakit palaging may natatagpo ang patay na manok, baboy at minsan isang buong laspag na aso malapit sa kanilang bakuran? Hindi nila alam, ang mga aswang mula sa kabundukan ay dumayo sa kanilang tahimik na lugar. Isang gabi, pauwi si Mang Celso mula sa palengke. Naglakad siya sa madilim na daan. Nang may marinig siyang kaluskos na puno ng nyog, napatingala siya. Doon niya nakita ang isang pares na nagliliwanag na mata sa itaas. Bigla siyang hinablot ng isang maitim na nilalang na may mahahabang kuko at nakangangang bibig. Wala nang sumunod na sigaw. Kinabukasan, natagpuan si Mang Celso nakalambitin sa puno ng nyog. Wala nang lamang loob at nakangiwi ang walang buhay niyang mukha. Sunod-sunod ang pagkawala. Isang batang naglalaro sa hapon at hindi na nakauwi. Isang babaeng naglalakad pa uwi mula sa tindahan at hindi na muling nakita. Isang lasing na naglalakad sa gitna ng gabi. Natagpuang puro kagat ang leeg. Natuyo ang dugo
At sa bawat krimen, walang bakas ng hayop o tao. Ang buong baryo ay naguluhan, natakot. May mga nagbantay sa gabi, may nagdasal, pero hindi nila alam. Ang mga aswang ay nasa paligid na nila. Nang mapagtanto ng mga taga-baryo ang katotohanan, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Tinawag nila ang isang albularyo. Dumating si Tatay Toro, isang matandang may malalim na mga mata at katawan ng isang payat na mandirigma. Sa kanyang dalang-dalang itim na supot, may laman siyang buntot pagi, langis ng nyog na may tapal na bawang, at mga binasbasang itak. Kailangan nating sunugin ang mga halimaw na ito bago nila tayo ubusin, ang sabi niya. Hating gabi, sama-sama silang pumunta sa bahay ng dayuhang pamilya. Tahimik, walang ilaw, walang tunog. Pero nang binasbasan ng albularyo ang harapan ng bahay, biglang lumundag mula sa bubong ang tatlong may itim na nilalang. Nagbagong anyo ang pamilya. Ang ina, umaba ang dila at umigting ang mga pangil. Ang ama, lumaki ang mga kuko at lumobo ang katawan nito. At ang mga anak, nagliparan sa ere. Pumaling ang ulo sa likod at nagsimulang tumawa ng malalim. Kayo ang umalis sa baryong ito o uubusin namin kayong lahat. Pero hindi natinag ang albularyo. Ibinuhos niya ang langis ng nyog sa kanilang katawan at sinindihan ito ng apoy. Nagliyab ang mga aswang. Nagkikisay sa lupa habang unti-unting nalulusaw ang kanilang balat. At bumagsak ang kanilang laman sa lupa. Hindi nagtagal. Wala nang natira kundi abo. Tapos ang pangyayaring yon, muling bumalik sa normal ang baryo. Pero hindi lahat ng aswang ay napatay. Ayon kay Tatay Toro, may ilang pang nakaligtas at lumipat sa ibang bayan. Basta tandaan nyo, ang sabi niya, kapag may biglang dumating na bagong pamilya sa inyong lugar, magtaka kayo dahil baka hindi sila ordinaryong tao. Baka sila'y mga halimaw na nagtatago sa inyong tabi. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.